Okay, magandang gabi po. September 3, 2023, Sunday. And this is our daily episode 1675, 1676, and 1677. Bukas, lahat busy na. Okay. So, tingnan natin kung ano yung mga mensahe ni Universe sa atin. At wag po kayong makakalimot. No, this coming Tuesday, may live po tayo alas 8 ng gabi at sa gustong magpa-ritual, magpa-cleansing, magpagawa ng mga pampaswerte sa negosyo, sa buhay at papatagal ng mga malas, let me know. At gagawin natin yan sa first Tuesday. Yung mga hindi nakapagpagawa ng rituals nila dung last Friday, which is the first Friday of September, ipagawa nyo sa first Tuesday. Okay? So ito, first card. Pathfinder. So, ibig sabihin, ang daming nawawala sa buhay ngayon. Second card. Oh, grace. Malamang ito yung nawala. And third card. Oh, magic. Okay, napakaganda ng baraha ngayong Sunday. Pero alam nyo ba na itong unang nailabas is Pathfinder. Release your past and start a new journey, and you're a teacher and help others find their way. And there will be challenges, but your soul is strong and perseverance is your secret power, and you have love that endures. Diba? Yung ano kasi dyan, ibig sabihin ngayon, lahat ng mga tao hindi sigurado sa mga bagay-bagay. Kanya-kanyang problema. Hindi sigurado kung alin uunahin. Pag-aaral, trabaho, pamilya o sarili. Meron ding iba na nalalagay sa sitwasyon na sino pipiliin ko, pamilya ko or ang mahal ko. 'Di ba? Magulang ko or ang minamahal ko. May mga ganun eh. So, yung iba naman, hindi naman maka-move on dahil umaasa sila na yung mga nakaraan ibabalikan pa, no? Umaasa sila na yung mga nangako may tutupad pa doon, no? And doon naman sa mga nakalagpas, nakatapos o nakalagpas sa mga problema, magkakaroon ng grasya sa buhay, di ba? Ito yung, you who glides across the waters of my soul, bring me your wisdom and light, and help me transform into elegance and grace, inspire me with dignity and the spirit of beauty. Yun na yun, di ba? So, kapag tayo nakalagpas sa mga pagsubok, no, talaga magkakaroon tayo. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng mga grasya sa buhay na naging daan para masolusyonan yung mga problema. Hindi naman lahat ng problema, pero yung dinadasal natin, di ba, yung mga malalaking problema sana masolve man lang. Kahit yun lang. And then, kapag ito, nagawa mong hanapin yung tamang daan para sa buhay mo, nakamtan mo yung, natuntun mo yung wisdom at yung light patungo sa grasya, then, dun sa dulo ng light na yon, matatanggap mo itong magic, di ba? Na yayakapin mo, ito yung bahagi na para siyang magic na sa buong akala mo hindi mo kakayanin na mamuhay ng mag-isa. Simula nung iniwan ka, tinalikuran ka, di ba? Ipinagpalit ka. Tapos, sa bandang kalagitnaan, na pagtanto mo na ang tapang ko pala para labanan yung bagay-bagay na akala ko ikakamatay ko, ikakalugmok ko, akala ko hindi ako mabubuhay dahil iniwanan ako ng taong mahal ko, akala ko mabubuang ako, mamamatay ako dahil papaano ko bubuhayin ang mga anak ko kung wala siya, 'di ba? So, yung kulang doon is, yakapin mo, tanggapin mo, kung ano man yung mga pagsubok na ibinigay sa'yo. Dahil, sa pagyakap mo noon, doon sa problema na yun, or sa katotohanan na yun, magbibigay ito ng panibagong daan. Ito yun, panibagong daan, panibagong blessing, na kapag binigyan mo ng summary, para siyang magic, na ito pala yun, no? Kaya pala siya tinanggal sa buhay ko
Kasi ito yon. Ito ang dapat, ito ang gusto ni universe, ito ang gusto ni God. At ito din ang paraan para malaman ko na may sarili pala akong kinang at kakayanan na hindi ko nahuli at hindi ko na-discover dati. Kasi masyado akong nakafocus sa Kanya. 'Di ba? Ito yung mga panahon na akala mo, ano tawag doon, basta kapag na in love ka kasi, or hindi lang na in love, kundi kapag nagmahal ka ng isang tao na binigay mo lahat, no? Yung iba kasi meron pang punto na ipinagpalit niya or ipinagpaliban niya yung pag-alis niya papuntang abroad para lang sa lalaking mahal niya, no? Yung iba pinagpalit yung pamilya, no? Sinuway yung pamilya para lang ipaglaban siya. Tapos sa dulo, ang saklap, iniwan pa din siya. So, ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, siguro ang iyong iba taon din, bago nakalagpas or bago naka-recover, na okay na lang, ganito, wala ka nang magagawa iniwan ka na, tinalikuran ka na, di ba? Tapos, hindi ka man lang binigyan ng kahit anong go signal na babalik pa ba, hindi na, tuto pa rin pa ba pangako o hindi na, 'di ba? Kasi kapag hindi ginawa 'yon ng taong iniwan ka or nang iwan sa iyo, talagang yung papasok sa isipan mo is wala na. So kung dumating man yung panahon na bibigyan ka ulit ng panibagong chapter sa pag-ibig, at hindi pa rin siya nagparamdam, wala ka ng kasalanan doon. At kung dumating man sa punto na dumating siya at ikaw ay may karelasyon na, hindi ka magigilty. Kasi, lalo na kung yung taong yan, hindi din naman nagbigay sa'yo ng go signal na, ay, kailangan ko pa ng konting panahon para balikan ka, may aayusin lang ako dito. Ganito, ganyan. Kasi dapat ganun eh. Kung nagbitaw ka ng pangako sa isang tao at hindi mo kayang tuparin, walang masama doon. Aminin mo lang para hindi rin siya maghintay, para hindi rin mahinto yung panahon niya. Hindi rin masayang ang oras niya. Tapos, kung hindi mo kayang sabihin ng harapan, i-text mo na lang, no? Kung uso naman yung chat ngayon, i-voice clip mo para maintindihan niya. Kung hindi mo kayang i-text, i-record mo sa boses mo para paulit-ulit niyang pakikinggan hanggang sa makuha niya ang punto mo sa buhay. Tapos, ibig sabihin nun, pareho na kayong libre. Gumaan na yung pakiramdam mo kasi nasabi mo na sa kanya, gagaan na rin yung pakiramdam ng isa kasi alam na niya. Kasi hindi naman po pwedeng ihinto ang buhay ng isang tao dahil lang may hinihintay siya. So, yung sakit ando doon, yung pag-ibig ando doon, yung pag-aasa, yung pagdarasal na sana, di ba? Pero sa buhay natin, dalawa lang eh. Tumigil ka o magpatuloy ka sa buhay mo. So, kung pipiliin mo na magpatuloy ka, then dito mo makikita yung tamang daan sa buhay mo, yung tamang blessing sa buhay mo, at saka dito mo mararamdaman na kahit pala wala kang asawa, wala kang boyfriend, wala kang ka-live-in, meron pa ring blessings para sa'yo. Meron pa ring magic para sa'yo. Meron pa ring nakadesign na buhay para sa'yo. So, hindi man ikaw maging matagumpay siguro sa larangan ng pag-ibig, hindi lahat. Pero yung iba, ang bilis kasi yung iba kasi natagpuan nila agad yung destiny nila. May iba naman na palipat-lipat parang bubuyog. Kaya hindi pa nila talaga mahuli-huli yung tamang timpla ng buhay nila dahil hindi pa nila natagpuan ang totoong pares nila sa buhay. So, yun na lang yung dapat nyong asahan. Huwag lang kayong huminto. Magpatuloy kayo sa buhay
habang hinahanap ang taong karapat-dapat para sa inyo. Okay?